I interviewed former Ombudsman Conchita Carpio Morales, and she said what she finds inconsistent is, at this point, Malacanang or the president could already order the cancellation of Zaldico's passport. So even the former speaker, Martin Romualdez, could have ordered that, but they didn't. So ang pananaw ni Morales, the former ombudsman, is in effect, they're really protecting Zaldico para hindi umuwi. Ako, naniniwala ako dyan, Juan. Sa akin naman is, it is more on the impact on former Speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Zaldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero hindi ko rin alam, mayroon pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema. Nandiyan din yan sila Congressman Garjola, nandiyan pa rin yung sila Congressman Dong Gonzales. Sila yung alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan eh. Nandiyan sila Congressman Dalipe. Sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang. Yan. KJ Suarez. Marami pang nakakaalam eh. Tang napunta sa mag-asawang Diskaya, kalunos-lunos talaga. Kawawang bayan. And yet, ito pa, hindi natin naririnig na pinasomon, pinatawag, o kaya nag-undergo ng process of Anti-Money Laundering Council cases to be filed against dito kina Dong Gonzales, kina Zaldico, kasama sina JJ Suarez, Eric Yap, itong mga pinangalanan ni Mayor Magalong like Jojo Ang, Stella Kimbo, si Garjola, at iba pa, no, sina Momo, at kung sino pang mga alipores na nasa inner circle ng mga sindikato sa budget na ginagamit ni Martin Romualdez aside from Zaldico. Ayan. Sana po ay mapakinggan ng ICI na gawin nilang transparent. Lantad sa publiko. Ayan po, magandang araw, mga ka-reaction by. Ayan, meron na naman po tayong magandang pag-uusapan at re-reactionan. Ako po si Reaction by. So yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. Ayan, isang subscribe lang po, masaya na tayo. Ayan, yan po ito po pag-uusapan natin, reaction na natin ng video po ni Ka Eric. Ito ay patungkol sa mga sidekick ba ang tawag dyan? Sidekick ni Martin Romualdez at saka sino pa? Si Zaldico. Yan. Dalawang sidekick na pinangalanan ni Mayor Magalo. Walang iba kundi, alam nyo na, yung mga alipores nila, yung lagi natin nakikita pag sila ay may plenary session sa Kamara, yung na laging nasa tabi. Kung walang iba kundi na si JJ Suarez. Sino pa? Congressman Dong Gonzales. Yan. So yan po yung dalawa. Yung si JJ Suarez, siya po yung congressman sa parting Quezon. Yung isa naman, si Dong Gonzales, yung congressman parting Pampanga. So yun po, no? So talakayan po natin at panoorin. At dito sa video ito, nasama rin po ang mga nakuhang project na mga diskaya sa Ilocos Norte na umabot yung mahigit kumula. Yan, mahigit kumulang na bilyon-bilyon. Sabihin natin 35 billion. Yan. So, alam niyo na, pag 35 billion, merong kasamang SOP. Kung hindi natin alam kung magkano ang SOP. Ang SOP depende sa variety.
Yan, variety na, no? Parang bigas lang, no? Depende po yan sa kalakaran. Merong 25%, 15%, 30%. So, yun po. Bahala na po. Kung basta may SOP, siguro. Ganun po. Di umano ang mga kalakaran. So, ito po. Rekta na tayo. Yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Isang subscribe na po, masaya na tayo. At i-like nyo na rin po at i-share. At huwag nyo kalimutan mag-comment. So, eto na po, rekta na tayo kay Ka Eric. Sa ating episode na ito, pag-uusapan po natin itong inilantad kamakailan lamang ni Baguio City Mayor Magalong na hindi lamang si Saldico ang bumubuo ng sindikato sa pangungulimbat at pandurukot at mga pagmaniobra sa kabanang bayan sa pamamagitan ng parang mafia at criminal syndicate operations sa budget process. Ayun, pinangalanan po ni Mayor Magalong na dapat ito din ay ipatawag ng ICI at gawan din po ng hakbang ni Marcos Jr. kung totoo na hindi nila ito kasabwat. So mga alipuris ito ni Martin Romualdez ang pinangalanan ni Mayor Benji Magalong, no, sa kanyang parang isang podcast interview. Una sa listahan doon si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, no. Isa din po itong kontraktor bago maging kongresista at halos buong pamilya nito hindi lamang nabubuhay sa politika kundi sa pangontrata rin mula sa kaban ng gobyerno. So there are reports na mga 4 to 5 billion pesos pala ang mga flood control projects in the last 2 budget cycles na ipinatupad ni Dong Gonzales diyan sa area ng Pampanga. At ang report ay lahat ng mga style nila pareho kay Saldico. Mataas na po yung 40% ang reality ng project. Ibig sabihin 70% dinambong, pinartida, kinatay. Mantakin po ninyo yan mga kababayan. So, si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na ito, I think hindi na siya tumakbo, anak niya niyang tumakbo at congressman ngayon, taga Pampanga po ito, no? At itinuturo sa revelations ni Mayor Magalong na isa ito sa mga pasimuno ng katayan kung paano nila kinakatay ang budget, no? At ang seste, ang pinaka-author at orchestrator si Martin Romualdez. Maliban kay Dong Gonzales, pinangalanan din po ni Mayor Magalong itong si JJ Suarez, no, numero 1 din ito, suki din ito ng ombudsman, ano? Mga lubak-lubak ang kalsada nito sa Quezon Province, no? May mga ospital na hindi matapos-tapos, billions of pesos din po ang itinuturo nito sa kanya na mga anomalya. At suki ito ng ombudsman sa mga kaso. So dalawa na, no, si David JJ Suarez, mga tirador ni Romualdez at ni Marcos para wasakin ang pagkatao at ang integridad ng mga Duterte. Mga asong ulol ang tawag ni Governor Chavit Singson sa ganitong uri ng mga alipuris na mga politiko. So si Suarez, si Dong Gonzales, lumalabas din po ang pangalan nito ni Garjola. Si Garjola po ay kontraktor ito na naging kongresista kapareho din kay Dong Gonzales. At si Garjola, itinuturo ito na nagmamay-ari ng isang mansyon. Iyon pa lang po ang nadiskubre sa California, no? Mababa na naman ang value ng mansyon niya. Umaabot lang naman ng 590 million pesos. Mahigit kalahating bilyon. At ginamit pa ng kulukoy na ito na si Garjola ang pangalan ng mga construction workers, no? Party list ito, CWS. Party list, no, ng mga construction worker daw. Kulukoy. Ginamit mo pa ang pangalan ng mga construction workers. So kasama ito sa mga gang of mataderos, tagapagkatay ng budget, no, at tagapagsindikato sa budget, no. Gonzales, si Dong Gonzales, JJ Suarez, si Garjola. Pinangalanan din po itong isang nagngangalang Stella Kimbot ng Marikina. At ito po ay sangkot din sa cover-up ng mga budget insertions at mga pinalusot nila Romualdez at Saldico. At ang binabanggit ni Mayor Magalong dapat maimbestigahan din. So maliban kay Stella Kimbot, binanggit din po ang pangalan nito ni Jojo Ang, kilala ko ito, no? Pamilya ito ng mga kontraktor, no?
at ang pamilya nito ay itinuturo na sa loob ng halos 3 taon hindi pa natatapos ang controversial na flyover sa Iloilo City. No, paborito ito na kontraktor ng mga politiko sa Iloilo. At alam niyo na kung sino mga politiko sa Iloilo. So itong si Jojo ang party list din ito ng Uswag Wasaag Ilonggo. Uswag Wasaag Ilonggo ha. At kontraktor ito, wala naman itong alam talaga sa Congress. Pumasok ito sa Kongreso para magdiskarte sa pangungontrata. Kilala ko itong pamilya na to, no? I know the background of this family at anong negosyo nila. Kaya hindi katakataka na ito ay pinangalanan ni Baguio City Mayor Magalong, si Jojo Ang ng Uswag Wasaag Ilonggo Party List. So, isa pa si Eric Yap, party list din ito bago maging congressman doon sa Benguet sa may Mountain Province. No? At ito, pinangalanan na ni Pangulong Duterte dati na nagmamaniobra at naghuhukos-pokos ng mga gimmick na mga proyekto at palusot na mga diskarte sa pagsasagawa ng pamimera sa DPWH. Yan ang tinukoy ito ni Pangulong Duterte. Iwan kung bakit nakabalik ito kasi ginamit ito. AXIS ito, party list nila Tulpo. At ito ay nakadeploy bilang caretaker noon sa Benguet at ngayon siya ng congressman doon, hindi man taga Benguet ito. Itong si Eric Yap. May binabanggit pa itong si Mayor Magalong, maliban dito, no? Sino na yon? JJ Suarez ng Quezon Province, Dong Gonzales ng Central Luzon, Pampanga, itong si Garjola, itong si Eric Yap, itong si Jojo Ang, itong si Stella Kimbot, at ito pang si Punyong Gabonada, no, na parang bagman daw ni Martin Romualdez, at itinuturo na ito ang nag-aareglo ng mga katayan, pati ang mga pagtaripa ng mga dapat kulimbatin na mga porsyentuhan. At syempre si Saldico. At lumalabas na ito sila ay hindi po nabibigyang pansin para maimbestigahan, masampahan ng kaso, mapanagot, makulong, maparusahan at mabawian ng mga dinambong na kayamanan. Kaya nga sabi natin, kung may bayag at may tamang kaisipan at may paninindigang tama si Marcos, dapat po inuna ito sila. Ito po ay itinuturo na mismo ng mga contractors na kumuha mismo, no, ang mga Diskaya couple ay mayroong ledger o logbook ng mga nire-release na pera. At marami po doon mga kongresista taga DPWH. Subalit nang magmaniobra itong si Ping Lacson at si Itbulaga Senator Tito Soto, bigla pong na-sidestep at biglang hindi na binigyan ng pansin ang revelations at sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya. Napunta na doon sa taktikang halo-halo, chop suey. At ang Diskaya couple din po ang kontraktor ng mga Marcos, lalo na ni Sandro Marcos, sa kanyang mga flood control projects na ang nakita pa lamang initially 1.7 billion pesos. Wash out na walok sa ilog sa Ilocos Norte. Nako po. Ito na po yung sinasabi natin. Pati pala si Sandro Marcos nadadawit dito sa mga sinasabing flood control. Bakit? Ito pala si Diskaya, ang dami palang natanggap na project dito sa Ilocos Norte. Grabe, no? O, yan. So, tignan po natin kung ano po sasabihin ni Ka Eric. Kung magkano ang aabutin sa mga SOP. Yan. Walang pinuntahan, wala pang isang taon, wala na. Pero ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, ang kontratang nakuha ng mga Diskaya sa Ilocos Norte umaabot sa 31 billion pesos. At ano po ang SOP dyan? Sila mismo ang nagbanggit nito. Sabi ng mga Diskaya under kay Marcos na administrasyon, ang SOP ay minimum of 25% to 30%. So ibigay natin ang 25%. 25% of 31 billion is mga 7.5 billion pesos. Ano po ang sagot dito ni Marcos Jr.? Ano ang pagpapaliwanag dito ni Sandro Marcos? Bakit bilyon-bilyon ang mga kontratang napunta sa isang kontratista lang na pinangalanan pa? Nadulas siguro at nabigla si Marcos na pangalanan niya itong mga Diskaya couple na ito. So, ito po ay pagpapakita na talagang hindi
nakakalkal ang lawak at lalim nitong sindikato na ito sapagkat hindi nga ginagalaw itong Ilocos Norte at hindi rin po ginagalaw itong involvement ni Sandro Marcos. Nakapokus na lamang ngayon kay Saldico, and then ang kay Martin Romualdez sinihilot nila as if wala siyang alam kundi mga congressman lang at sila Saldico ang nakakaalam nito. Kaya binabanggit din ni Mayor Magalong na malamang mas gusto ni Marcos at Romualdez na tumakas at hindi na bumalik sa Pilipinas itong si Saldico. Pero sapagkat alam nila na marami po ang ibubulgar at ibubunyag ni Saldico na talagang ikababagsak ng gobyerno ni Marcos at Romualdez sakaling tumuga at ikanta ito ni Saldico. Pero with or without Saldico pansamantala, habang hindi pa ito hinahabol dahil pinatago at pinatakas na ito nila Marcos, nandyan po yung mga gang of alipores na mga sindikato sa budget at operation sa pangungulimbat sa kaban ng bayan na pinangalanan ni Mayor Magalong. Mabuti pa to si Mayor Magalong, may bayag to kumpara kay Ping Lacson, ano? Si Ping Lacson, pakwento-kwento na may 67 daw initially na mga members ng House of Representatives na involved sa mga flood control projects at sa mga anomalya ng pandarambong. Wala man siyang pinangalanan. Mabuti pa ito si Mayor Benji Magalong, pinangalanan niya ang mga involved sa sindikato ni Romualdez. Si Saldico, si J.J. Suarez, ito ayon to kay Mayor Magalong ng Baguio City, si Dong Gonzales, si Garjola, si Congressman Momo, si Stella Kimbo, si Jojo Ang, si Eric Yap, no? At itong si Ponyong Gabunada na bagman ni Romualdez. So all of this na mga revelations ay alam din po ito sa loob ng Kongreso. Subalit sila din po ang nagtatakip, sila din po ang nagpapalusot. Kaya nga dapat i-abolish na yung Congress na yan At dapat pumunta na tayo sa parlamento. At wala na itong mga kurakot at magnanakaw na mga politiko, dapat ikulong ang mga ito, bawian ng kayamanan. Ngayon nga hindi mabawi ni Marcos ang 4.7 billion na mga worth. 4.7 billion pesos na worth ng mga eroplano, helicopter na alam natin, hindi yan ibinunga ng hard work ni Saldico. Ibinunga yan ng kanilang hard corruption, hard plunder sa kaban ng bayan. So hindi nga masequester, hindi nga makapile ng kaso. Dapat unahin na po ito sila. At tama ang binabanggit ni Mayor Magalong, ipatawag ito sila. O bakit may mga kontrata at may mga proyekto na ghost itinuturo sa inyo? Lumalabas pati pala sa tinatawag na farm to pocket roads. Wala namang kalsada pero may budget, kaya tinatawag na farm to pocket roads imbis na farm to market road. Involved sila Saldico. Mantakin mo, ang per kilometer price lang dapat sa kontrata ng DPWH 15 million per kilometer. Kay Saldico 300 million per kilometer. Ang nagsabi niyan si Senator Sherwin Gatchalian at naka-record po yan. Sindikato talaga. Mantakin mo ang farm to pocket road ni Saldico, kinuha niya sa DPWH na kontrata Ang kanilang ipinatupad na kontrata, ang standard na magandang kalsada na yan, for every 1 kilometer of road construction, the budget should only be 15 million pesos. Uulitin ko kay Saldico, 300 million pesos per kilometer. My goodness, makapagpatayo ka na niya ng tulay, makapagpatayo ka na niya ng building, no? Kalsada 1 kilometer. Kaya nga hindi katakataka na pinatakas nila Marcos at Romualdez si Saldico. Pero bakit hindi ginagalaw itong sila J.J. Suarez? Sila Dong Gonzales umuwi na yata, nandyan lang sa Pampanga. Itong si Garjola, itong si Congressman Momo, si Stella Kimbo nandyan lang sa Marikina. At pati po itong bata-bata ni Romualdez na si Gabunada. And many more. Sila Jojo Ang nandyan din. Pati po ito si Eric Yap. Bakit hindi sila pinapatawag? Bakit hindi sila ibinubulgar? At bakit hindi sila hinahabol ng Anti-Money Laundering Council? Bakit hindi sila pinaprioritize dito sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi magkakasabwat, magkakabarkada. Tandaan natin, galing din yan si Erwin Tulfo dyan sa Kongreso. At alam niya po ang mga diskarte na ito. At kung siya ngayon ang caretaker at in charge sa Senate Blue Ribbon Committee, what would you expect from Erwin Tulfo? Si Boy Bendalo, si Lobender. Walang alam ito sa batas.
at walang alam sa patas na pag-imbestiga. At involved ito, ang Eric Yap na yan, barkada nila yan eh. Yan ang party list nila dati sa ACT-CIS, naging party list representative nila po ito. Kaya, hindi po natin ito tatantanan. Mabuti po at nagsasalita at nagpapahayag si Mayor Magalong at kanyang ibinulgar itong mga sindikato na tuloy-tuloy po na nagsasagawa ng mga pagbubunyag ngayon si Mayor Magalong. Sana po, mga kababayan, ay wag po nating tantanan na ipanawagan ang pananagutang ito. Mantakin mo kay Saldico, ngayon ko lang nalaman, kung hindi ko pa nakita ang video interview kay Senador Sherwin Gatchalian. Sabi niya, the standard of road construction na magandang kalidad na for every kilometer is only 15 million for every 1 kilometer. Meaning 15,000 per meter. Kay Saldico, nako, 300 million per kilometer. Mantakin nyo yan, mga kababayan. That means, umaabot po ng 30 or 300,000 per meter. Kay Saldico, kaya umaabot ng 300 million per kilometer. Magkano ang overprice? Diyos mio, from 15 million to 300 million. At wala bang pwedeng sumita? Walang pwedeng maglatigo at magbaston kay Saldico sa kanyang pangungulimbat na ito? Wala. Kasi kasabwat yan si Romualdez. Tinolerate yan ni Marcos, pinakinabangan nila yan. At pati itong mga pinangalanan na ngayon ni Congressman o ni Mayor Benji Magalong. So, tama lang ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na dapat ang investigasyon ng ICI o ng investigative body na binuo ni Marcos, kung totoo at tunay po sila na nais nilang ibulgar sa mamamayan ang lalim, lawak at kalubhaan nitong pandarambong ng kaban ng bayan at pagnanakaw at pangungurakot sa pundo ng mamamayan, the investigation should be transparent at dapat televised para makita ng taong bayan na talagang walang tinatago at walang sinasanto, walang sinisino. Subalit, hindi po pumayag itong mga members ng ICI na ito, patago-tago ang kanilang investigasyon. Magdududa ka tuloy. At tama lang ang timing ng panawagan ni Mayor Magalong, o bakit hindi pinapatawag? Bakit hindi pinapailalim sa masusing investigasyon si Stella Kimbo, si JJ Suarez, si Don Gonzales, si Gardiola, si Congressman Momo, itong si Gabunada, si Eric Yap, at itong si Jojo Ang. Nako! Jojo Ang. Hindi nila matapos-tapos ang problema dyan sa flyover na nagkakaroon po ng engineering design problem. 3 years na hindi pa nagagamit halos ng mga motorista. At nakakapagtaka bakit hindi po ito ipinapatawag na managot itong grupo nila Jojo Ang, sapagkat pamilya nila ang nangontrata dyan. At ano pa ang involvement ni Jojo Ang? Itinuro din po ito doon sa kay Leandro Liveste, na siya po ang pasimuno ng mga suhulan. According kay Congressman Leandro Liveste, lumabas ang pangalan ni Jojo Ang. Active pa po ito, taga Iloilo ito. Hindi ko kababayan pag ganyan ang record niyan. Si Miriam Defensor, kababayan ko yun. Pati ang congresswoman ng Iloilo City, si Jamjam Baronda, pinapacheck na rin dapat daw. Kasi yun din ang problema, mga hindi matapos-tapos na mga flood control projects at obviously overpriced according sa initial report ng ICI. Ayun. At sa grupo mismo nila Secretary Vince Dizon, at pinuntahan pa nga ito ni Bongbong Marcos Jr. So, ito ang dahilan kung bakit pinatago na si Saldico at baka tumuga siya na. Ayan, quick break lang po. Ay habang nakakapanood po kayo hanggang ngayon dito, sana po ipindutin na lang yung subscribe button, no? Isang subscribe lang, masaya na tayo. Hindi lang naman siyang nakinabang, mantakin mo 300 million pesos per kilometer ang budget niya sa pangungontrata niya sa mga proyekto ng gobyerno. Yun ang kinukubra niya. Ang actual implementable budget is only 15 million per kilometer. Pwede na ang kalsada. Ang pinag-uusapan natin, farm to pocket road.
At involved ang kapatid niya dito na si Christopher Ko sa pinangalanan sa mga resulta ng investigasyon. Kaya hindi po natin masisisi ang taong bayan kung ganito ang antas ng pagkagalit, kung ganito ang lalim at lawak ng diskontento at pagkayanig ng taong bayan sa sambulak ng iskandalo na nangyari sa pangungontratang ito ng pangungulimbat sa ilalim ni Marcos. Third point ni Ka-Eric, walang saysay po ang anumang investigasyon ni Erwin Tulfo, ni Ping Lacson at nila Tito Soto kung hindi po maisasampa ang kaso laban kay Romualdez, kina Saldico at sa mga aliporis nila, at hindi gagalaw ang Anti-Money Laundering Council para po singilin, pabayarin po sila Saldico, i-confiscate ang kanilang bilyon-bilyon na mga yamang nakaw o yamang hindi may paliwanag na malamang sa malamang nanggaling po sa kaban ng bayan. Ayan po, kung hindi gagawin ni Marcos yan, lalo pang maggagalit ang taong bayan. At lalo pa po na babalikan nila ng mas malawak na protesta at pagkilos ang gobyernong ito ni Marcos. In fact, ang mga estudyante ngayon at iba't ibang mga universidad, mga teachers, mga guro, sumasama na. Every Friday po, nagkakaroon ng mga Black Friday protest and walkout in the different schools, colleges, and universities. At kaya nga, hindi po natin mapipigilan na manumbalik muli ang pagkagalit ng tao. Mantakin po ninyo, si Saldico nagliliwaliw parang turista. Hindi man lang pinakansila ni Marcos Jr. ang kanyang pasaporte. Kasi kung kansilado ang passport niya, automatic po palalayasin si Saldico sa lugar kung saan siya nananatili sapagkat magiging illegal alien po siya. Ayun! O bakit hindi ginagawa yan? Sapagkat ayaw gawin. And in fact, ang binabanggit nga ni Mayor Magalong, naniniwala siya na ang nagpatakas mismo kay Saldico, si Martin Romualdez. No, hindi lang po dinugtong ni Mayor Magalong. Hindi lang si Martin Romualdez, kundi pati si Bongbong Marcos Jr. Kasi baka ituga niya na magkano ang mga binigay na pondo kina Marcos, kay Sandro, sa tatay niya at sa nanay niya. Alam lahat yan ni Saldico. And even itong pagkakabulgar ngayon ng pagkakaroon nitong mga kontrata na 31 billion pesos na kontrata na napunta sa mga Diskaya couple na ito, at yan ay nandyan sa Ilocos Norte. At ito ay malamang sa malamang mga kontrata na nanggaling sa pondo na naka-allocate mula kay Sandro Marcos at sa kanila mismo. Sabi ni Governor Chavit Singson, kung pagbabatayan daw ang computation na 25% SOP kagad ang kinakaltas at i-cash advance mo yan ahead bilang kontratista ng mga magnanakaw na politiko, hindi bababa sa 7.5 billion pesos ang nakuha na SOP sa 31 billion pesos na kontratang napunta sa mag-asawang Diskaya. Kalunos-lunos talaga. Kawawang bayan. And yet, ito pa, hindi natin naririnig na pinasomon, pinatawag, o kaya nag-undergo ng process of Anti-Money Laundering Council cases to be filed against dito kina Dong Gonzales, kina Saldico, kasama sina JJ Suarez, Eric Yap, itong mga pinangalanan ni Mayor Magalong like Jojo Ang, Stella Kimbo, si Garjola, at iba pa, no, sila Momo, at kung sino pang mga alipores na nasa inner circle ng mga sindikato sa budget na ginagamit ni Martin Romualdez aside from Saldico. Ayan. Sana po ay mapakinggan ng ICI na gawin nilang transparent, lantad sa publiko, hayag sa mamamayan, at walang tinatago itong kanilang investigasyon upang ma-restore at magkaroon ng antas ng pagtitiwala kahit papano ang mga mamamayan. Pero syempre, ang delikado dyan kapag pumasok na ang investigasyon sa Ilocos Norte. Chuck, aabutan si Marcos at ang kanyang anak ng investigasyon na paborito pala nilang kontraktor, ang mga Diskaya, na lumantad na at nagsabi nakalagbok, nakaledger ang mga milyon-milyon or hundreds of millions or billions na nagastos nila na nanggagaling sa pundo ng bayan, dumadaan sa mga kontraktor at mga DPWH
para kulimbatin at nakawin ng mga buaya at buwetri na politiko. Ayan. Kaya tamang-tama po, mamayang gabi, pagbabalik ni Ka Eric, talakayin natin ito ng mas masinsinan, paano po nagaganap ang itong overall operations ng tentacles ng sindikato sa Kongreso na ang namumuno ay si Martin Romualdez,